Dahil mga pasalubong ang bibilhin natin. Ito na yung mga nakikita namin so far. Mga pineapple cake. Meron din silang ganito. Pearl milk tea. Ito, ano tong mga ganito? Walang English name. Ito na so far yung laman ng cart namin. Ito na kami sa Taipei Children's Amusement Park. Oh, yan! Sasakit tayo dyan! Are you ready? Let's go! Pag wala energy! Let's go! Yay! Go! Dito na kami sa loob ng Ferris wheel. Ang daming rides dito, pero hindi makapag-ride si Gray Gray kasi giniginaw siya. Good morning! Last full day na namin ngayon dito sa Taiwan. And ang agenda natin ngayong umaga ay bumili ng mga pasalubong. Ang lamig ng weather ngayon, akala ko hindi masyadong malamig kasi kahapon naka-heat tech ako, pero yung puffer ko, yung sleeveless. Ang suot ko ngayon is naka-puffer ako na long sleeve. Kahapon kasi yung puffer ko, short sleeve. So sabi ko, hindi na ako mag-heat tech kasi naka-puffer naman ako na long sleeve. Tsaka pag inainitan ako, at least pwede ko tong tanggalin. Tapos naka-t-shirt lang ako sa loob. Kasi kapag tinanggal ko to, tapos may heat tech ako, kita yung heat tech na long sleeve dito na nakalampas. So sabi ko, ganito na lang. Pero ang lamig na weather ngayon kaysa kahapon. Although carry naman ng puffer ko. Yung sa sa mukha, yun yung paghumangin. Ang lamig. Si Gray Gray, hinitek ko siya, buti hinitek ko yung loob. Kahapon kasi, hindi siya nakahitek sa loob. Hindi, nakahitek na pala siya sa loob, no? Si Daddy, wala yung hitek, walang puffer, ganyan lang siya. Papunta kami ngayon sa Carrefour, or Carrefour ba yung pronunciation doon. O yan yung sightseeing bus. Yes, yan yun, di ba? Anyway, ayun, sinusundan lang namin yung yes, sinusundan lang namin yung Google Maps papunta dun sa Carrefour na supermarket. Supermarket yun, di ba? Grocery. Bilihan ng pasalubong. Bibili kami ng pasalubong dun. Ayan na, isang tawid na lang. Kita na dyan yung Carrefour. May signage na dyan sa taas. Akit tayo ng elevator. Second floor and third floor yung Carrefour. Pero dito tayo muna sa second floor kasi Taiwan specialties. Let's go. Go. Giniginaw na si Daddy. Go. Supermarket siya. Para siyang hypermarket ng SM. Ganon. Kasi may mga halong mga damit, appliances, tapos nakahalo din yung mga grocery items. Ayan, meron namang English translation yung mga O nga, robot! Hi, robot! Hi! Ayan, may mga sign naman dito at naka-translate naman sa English. Dito tayo sa mga Taiwan specialties. Dahil mga pasalubong ang bibilhin natin, tingin tayo dito. Ano yung mga keychain? Mga ref magnet. Ay, ito ito Taipei 101 tsaka Chiang Kai-shek. Bili tayo nito. Ano yan? Milk tea? Ito na yung mga nakikita namin so far. Mga pineapple cake. Tapos merong taro cake. And may mga mochi, may gummy choco ball. Tapos sa baba, may mga mochi dito sa gilid eh. Ito, Taiwan rice cake. Tapos ito, bubble milk tea mochi, strawberry mochi. Dito meron pa red bean mochi. Meron ding dito dried mangoes. Galing kaya ito sa Pinas. Wala nakalagay. Ay, baka nga kasi ayan Best of Cebu. Tsaka 'di ba ito yung brand nun sa Pilipinas. Meron ding mga ganito, biscuit, salted egg yolk, malt sugar biscuit. Merong handmade nougat. Cherry grandfather, may ganito sa Ximending. Ito, tong mga ganito? Walang English name. Pero mukhang masarap.
Meron pa dito. Ay, ano? Snowflake cake. Sarap kaya yan? Meron din ditong mga nougat biscuit. Ayan, iba-ibang flavor. Meron ding mga ganito, egg roll, coffee, may mga flour cake. Ayan. Meron pa dito. Bakit? Water droplets. Meron din silang ganito, pearl milk tea. May mga Lipton. Ito, mga milk tea, powder. Ang dami. Iba't ibang klase. Ano to? Assam black tea. Ito puro mga tea yung nasa baba. Ayan. Meron pa dito mga iba't ibang klase ng crackers. Scallion crackers, bamboo shoot biscuits. Ano to? Taro brittle biscuits. Sa baba. Ano to? Great burdock? Cheese flavor cookies. Umakyat kami dito sa 3rd floor kasi baka mas marami dito. And mukhang meron pa nga ditong ibang mga pasalubong items. Meron dito mga sweet potato cookies. Ano bang pangalan nito? Wala eh. Vegetarian siya. Maganda kasi marami ng laman sa loob. Pwedeng pang pasalubong. Kuha na lang ako tig-isa. Meron dito mga crackers. Soda crackers. Cheese crackers. Dito may mga chips din. Ay, may mga ganito, daddy, oh. Pili tayo nito. Ilan ba? Marami naman nata naman eh. Ito na so far yung laman ng cart namin. Tapos bababa kami, babalik kami dun sa Taiwan Delicacies kasi nandun yung mga nougat, masarap daw yun. Nadaanan namin to, sabi ko kuha kami. Try lang namin, pangkain lang namin. Hindi ko kasi sure kung pwede namin tong iuwi. Napunta na kami sa cashier bago pa kami matuluyan sa pambubudol. Kasi ang lala ng budol dito. Ang daming pwedeng bilhin. Parang gusto mong bilhin lahat, gusto mong itry lahat. Pero syempre, magastos yun. Tsaka hindi nga namin alam kung kasya yan sa maleta namin. Feeling namin hindi. Feeling namin mag-a-add kami ng baggage. Meron kaming dalang eco bag. Kaso nakalimutan namin sa hotel. Hindi naman kasi namin expect na ganito karami mabibili namin. Napakabudol. Charot. Tatry sila ng vendo. Kasi merong vendo dito sa may entrance. Meron na. Ayun na. Tingnan nyo nga kung ano nakuha. Dito kami magla-lunch sa Saizeria restaurant. Parang Italian ata siya kasi mga pizza, spaghetti. Merong QR code dito. Tapos i-scan nyo siya kasi doon kayo mag-order. Ito siya. May order form dito. Tapos, tina-translate na lang namin. Gamit yung, Google, Google Translate. Ayan. Para makita namin yung English translation kung ano yung mga yon. Although may picture din naman. Pero syempre, para alam natin kung ano in-order natin. Tapos, hihintayin na lang siguro. Hindi natin alam. Wow! Ito yung in-order namin. Bacon, mushroom something. Ano to? Basta shrimp. Seafood. Kasi daddy tapos na kumain. Bakit ako na sobrang taas. Tapos yung kaya, tapos kaya yan. Tapos yung kaya kamay. Kamay? Oo. Kasi bumaliktad siya. Buliktad. Ano, acrobat? Yung pumapanta sa upuan. Parang carbonara na lasa niya. Gusto niyo pesto? Oo, pesto. Punta kami
ngayon sa Taipei Amusement Park, Taipei Children's Amusement Park. And magbabas lang kami kasi yun yung nakita namin na route na hindi masyadong maglalakad. Kasi kapag mag-MRT kami, meron din namang way pero mas mahaba yung lalakarin mo, parang ganon. So magbabas kami, nandito kami sa MRT Shipment Station na bus stop. Tapos mag-aabang kami ng 218. Nakalagay doon sa screen is 13 minutes pa. Dito kami bumaba sa MRT Jiantan Station or Taipei Performing Arts Center. Tapos sasakay pa kami ng isang bus, R30. Doon na yun malapit sa Taipei Children's Amusement Park. Ito, yes. Okay. Pang-stroller dyan sa wheelchair. Ayan na, nandito na kami sa Taipei Children's Amusement Park. Grabe yung lamig dito. Lalo kapag humahangin, yung hangin dyan sa mukha mo. Grabe. Wala akong heat tech sa taas. Ay, wala akong heat tech kahit sa baba. Dapat pala nagsuot ako ng heat tech. Dito sa right side, yung ticketing booth nila. Di ko sure kung kiosk din ba to or pang easy card ata to. Pero meron na kaming Klook booking, so dediretso na kami dito. Pinadiretso na lang kami, pinapasok kami, tapos turn left daw kami doon sa Tourist Service Center. Baka doon yung mga Klook booking. Saan yun? Ayan yung Tourist Service Center, Visitor Center. Ito na binigay sa amin na tag, doon lang namin ni-redeem sa Klook booking. Ay, doon lang ni-redeem sa Visitor Center yung Klook booking namin, tapos binigyan ng tag na ganito. Ayun yung carousel nila, oh. Tapos meron ditong Bubble Land. Ano yan? Puro mga bubbles? Magpapaano ka ng bubbles? Yay! One more! Go! Meron din palang sand area dito. Eh, nakita ni Gray. So, ayan. Gusto daw niya maglaro dyan sa buhangin. Oh, yan. Sasakit tayo dyan. Yes. Gusto mo yan? Yay! Let's go. Pila tayo. Pila. Let's go. Oh, dito tayo sa drive. Oh. Yay! Drive tayo na mo. Sasakyan na tayo! Yay! Are you excited? Yes. Are you ready? Let's go! Ba't wala energy? Meron ditong drop tower na pang kids, pero meron pa rin atang height restriction. Tapos ito yung carousel nila na parang naalala ko dito yung carousel sa Ocean Park. Parang ganito kasi mga mga sea creatures yung mga sinasakyan. Etong bubble area mukhang sarado na kasi nililinisan na. Pero may mga dyan bata kanina nagbabubbles. Ito naman swing ship na parang Anchors Away. Pero mas maliit na version para ma-accommodate yung mga kids. Kasi may mga bata. Pero feeling ko, meron pa rin tong height restrictions. Uy, kahit pambata siya, parang nakakatakot pa rin siya in a way. Kasi ang taas pa rin eh. Ayan o, feeling ko, kahit ako hindi ko kaya yan. Ayun naman yung Ferris wheel nila. Kaso dun ata sa taas yung pila niyan eh. Kasi merong may walkway. Papunta dito. Tsaka yung pinakababa ng Ferris wheel, hanggang dun lang, hindi naman siya umabot dito sa baba. May boat ride naman dito, pero mababaw lang kasi hanggang tuhod lang ng mga staff. Ayan, magda-drive-drive ka lang dyan. Umakyat kami dito sa second floor. May walkway dito, papunta dun sa Ferris wheel. Tsaka dun sa parang train na roller coaster. May mga kainan din pala dito. May Burger King. Ano yun? Hindi ko alam paano yung isa. Let's go!
Yay! Go! Yay! We're here! Dito na kami sa loob ng Ferris wheel. Si Daddy hindi nakasama kasi yung ticket na para kay Daddy, kay Gray namin binigay. Ang pagkakaintindi kasi namin, libre yung mga batang below 6 years old or 6 and below. So hindi namin binila ng ticket si Gray. Si Daddy lang tsaka ako. Tapos pagdating namin dito, nung sasakay kami ng carousel, hinanapan si Gray ng ticket. Kasi daw above na siya dun sa requirement na free. Pag may, kasi may mas bata, parang mas maliit na bata, free pa. Pero si Gray, mas mataas na siya dun sa requirement, so may bayad na. So ginawa namin yung ticket ni Daddy, yung tag niya, binigay na lang kay Gray. Tapos tinry namin sumakay dun sa kanina, dun sa crazy bus. Pinakita lang namin yung tag namin and okay na, wala na kaming extra binayaran. Kasi kung wala kang tag, pwede ka namang sumakay pero kailangan mong magbayad ng extra. Yung tag kasi namin na to is may mga free na siyang rides. So kung pupunta kayo dito and yung anak nyo is above, I think 110 cm ba yun? It's looking like an airplane. Yes. I think 110 cm yun, hindi ko sure. Bilhan nyo na lang din sila ng ticket. Grabe, ang taas na natin. Wow! Ay, mayroon pa pala doon sa kabilang side, oh. Ayun, no. Meron pa pala doon yung umiikot-ikot. Di natin nakita kanina. Etong ride na to, parang Flying Fiesta, pero pang-bata version. Ito yung isa pang ride. Telecombat yung pangalan niya. Ito naman, pwede kang sumakay tapos papagalawin mo para kang naging transformer, para kang robot. Meron din ditong mga games na mananalo ka ng mga stuffed toy. Dito sa dulo, merong bump car. Ito naman parang teacup, Mad Hatter teacup ng Disneyland na umiikot-ikot din siya. Daming rides dito pero hindi makapag-ride si Gray kasi giniginaw siya. Hindi kami masyadong prepared. Naka-heat-tech na siya sa taas, naka-heat-tech na rin sa pambaba, pero yung manipis lang na heat-tech. Tapos may puffer jacket din siya. Pinatungan na namin ng 2 raincoat para kahit paano mag-warm. Kaso sobrang ginaw kasi talaga, nasa 17 degrees na yung last na check namin kanina. Baka 16 na ngayon, B. 16 na pala. Sobrang lamig na, so hindi namin napaghandaan yung ganitong weather. Kumbaga parang hindi enough yung heat tech namin. Kasi kami ni Daddy kaya pa namin, pero syempre yung bata, iba naman yung sa bata. So nangihinayang ako kasi mag-e-enjoy si Gray dito. Alam namin na mag-e-enjoy, kaya nga namin pinush na pumunta dito kahit medyo malayo. Pero wala, ganun talaga. Babalikan na lang natin to next time. Magta-Taiwan tayo ulit next time para makabalik tayo. Mas prepared tayo. Para mas ma-enjoy ni Gray, di ba? Kasi syempre, siya naman yung reason kung bakit kami pumunta dito. So, ayun. Pa-close na rin to hanggang 5 PM lang to sa pagkakaalam ko. Kaya uuwi na rin kami kasi hindi rin namin sure kung 24/7 pa yung mga bus. Mas mahirap kung gagabihin kami tapos hindi namin alam kung saan sasakay. So, ayun, hindi na kami magpapagabi. Mag-exit na ring kami dito. Kung may kasama kayong bata, sure ako mag-e-enjoy sila dito kasi ang daming rides na pambata. Kahit kayong Flying Fiesta, pang-batang version. So, yung mga kids, may enjoy nila to. Kaya kung may kasama kayong bata, kung family kayo na pupunta, i-consider nyo tong Taipei Children's Amusement Park kasi mag-e-enjoy sila dito. Ang daming rides na pwede nilang masakyan. Mas okay kung sa Klook kayo magbubook kasi yung Klook package doon ata or combo something. Included na yung mga rides. May mga rides naman na nakalista doon. Kasi kung mag-walk-in kayo, separate pa ata yung bayad doon sa pinaka-entrance. Or di ko sure kung walang entrance tapos mga rides lang. Kasi yung iba may card. Tapos tinatap lang doon. Tapos, oo, parang gano'n. Parang per ride, iba ng bayad. Hindi ko sure ha. Pero sa amin, yung tag namin, okay na. Dun sa mga rides na kasama. Ito mga binigay na tag. Nag-exit na kami. And titingnan muna namin dito yung bus stop dyan. Kung may R30 na bus. Kasi dito kami bumaba kanina na bus.
R30. So, bago kami tumawid, check muna namin dito. Wala kami nakitang R30 doon. So, tawid kami dito. Baka umiikot lang yun sila. Kaya, dito yung R30. Dito sa screen, may nakalagay na R30 go and R30 back. So, mas nalito kami kung alin doon. Pero parehong coming soon. So, bahala na kung anong R30 yung masakyan namin. Tatanong na lang namin dun sa driver. Nakasakay na kami sa bus. Dalawang R30 ngayon dumating. Tapos tinanong namin yung driver. Dito daw. Dito yung papuntang Jantan Station. Dito kami bumaba sa MRT Jantan Station. Same lang dun sa binabaan namin kanina. Pero eto, dito siya mismo bumaba sa may MRT station. Yung kaninang binabaan kasi namin, doon sa kabila, yung bus stop. So, umiikot lang sila ata talaga. Iba lang ng pinaka-location. Pero same na stop, bus stop. So, nag-decide kami na mag-MRT na lang kami. Kasi pwede kaming mag-bus ulit. Yung as in same route nung ginawa namin papunta. Pero since nandito kami malapit sa platform, Jantan Station ng Red Line, mag-MRT na lang kami. Tapos i-figure out na lang namin kung meron siyang connecting line papuntang Ximen, dun sa mismong hotel namin. I-check pa lang namin ngayon. Na-check na namin sa maps from Red Line, pwede kaming kumonect sa Green Line or sa Blue Line papuntang Ximen. Ito yung map, chinek na namin. Pwede kaming kumonek sa Green Line from Jantan, Red Line to Zhongshan. Tapos lipat kami ng Green Line papuntang Ximen Station. Or pwede rin na from Red Line diretso dito sa Blue Line. Tapos isang station papuntang Ximen Station. Check lang si daddy ng load and nag-load na rin pala siya in case na kulangin kami. Dito kami sa Jantan Station. Tapos, dito kami sa kabilang side. Kasi ito yung papuntang Zhongshan. Mag-green line na lang kami. Papunta sa Ximen Station. From Zhongshan na Red Line, transfer tayo sa Green Line. Bababa tayo dito. And mag-elevator tayo. Tapos sasakay tayo dito ng Green Line papunta sa Ximen Station. Dito ako. Nandito na kami sa Ximen Station and ang galing lang kasi mapa-bus man or train, makakahanap ka talaga ng way na makakapunta ka doon sa pupuntahan mo. Dumaan lang kami dito kay Mr. Donut. Si Daddy gusto niyang bumili nung sikat to na donut dito. Hi! Dapat sa exit 4 kami mag-exit kasi yun yung malapit sa hotel. Pero dito kasi yung side yung yung Mr. Donut. Exit 6 ata itong nalabasan namin. So, figure out na lang namin kung saan kami dadaan. Pero malapit lang naman, as in nandito naman na yun, para magkakatabi lang lahat ng mga exit. Ito, nakaikot kami dito sa exit 4. Pwede naman palang umikot-ikot. Medyo malayo lang yung lalakarin mo kapag sa kabilang exit ka dadaan. Babalik muna kami sa hotel. Papatulugin muna namin saglit si Gregory. Papaidlipin muna namin kasi hindi siya nakatulog sa biyahe. Kahapon kasi, tsaka no isang araw, kahit paano, nakatulog siya habang nasa biyahe kami. Kaya nakapunta kami ng Ximending Night Market. So ngayon, uwi muna kami saglit sa hotel. Maaga pa naman, 6 pa lang. Pero tinan nyo, ang dilim-dilim na. Grabe. Akala namin mga 7 or 8 na. Nag-take out na lang si Daddy sa 7-Eleven ng dinner namin. Kasi si Gregory, pinatulog muna namin, diba? Parang nakatulog din siya ng 1 oras na or 1.5. Ganun din. Tapos ngayon, kasi na si Gregory, kakain na kami ng dinner. Dito na kami kakain. Tapos mamaya lalabas kami, titingin kami sa Watsons ng mga perfume. Kung meron kaming mabibiling mura. Kung may mga mura talaga doon. Tapos ayun lang, ano na kami dito, mag-iimpake.
Kasi uwi na kami bukas. Ito yung mga rice meals na in-order ni Daddy. Kasi hindi kami nagra-rice dito. Puro mga noodles, pasta, meat, ganun lang. Palabas na kami ulit. Pupunta kami doon sa Ximending Night Market. Titingin kami ng mga perfume sa Watsons. Grabe, mas malamig ngayong gabi. Naka-heat-tech na ako. Nagsuot na ako ng heat-tech kasi kanina umaga wala akong heat-tech sa loob. Nag-heat-tech na ako sa taas. Pero yung pambaba ko, wala. Hindi ako nagsuot ng heat-tech. Carry pa naman. Tapos, okay na yung sa taas ko. Hindi na pumapasok yung hangin. Kanina kasi, nung wala akong heat-tech, pumapasok yung hangin. Malamig, pero carry pa naman. Ngayon, sa lamig na to, feeling ko kung wala akong heat-tech, hindi ko nakakayanin kasi yung mukha ko tsaka yung kamay ko, nakalusot na yung kamay ko dito. Ang lamig. Nakalusot na yung kamay ko dito sa bulsa. Tapos yung pag humahangin, yung hangin sa mukha mo, lamig. Ganon. Kaya feeling ko kung hindi ako nag-heat-tech sa loob, mas giginawin ako. Pag humangin, ang lamig. Pero kung walang hangin, carry pa. Pero pag humangin na, yun yung tumatama sa balat na malamig. Pero pag ganyan yan, di ba, hindi humahangin. Punta tayo dito sa Watsons para magtingin kung merong mga pabango dito. Let's see. Baka wala, mga lang dito. Ito yung mga pabango. Ito din, mga pambabae yata to. Kasi mga Anna Sui. Mabango daw to, mga Anna. Marry Me. Dito kami ngayon sa Nike. Titingin si Daddy ng mga sapatos. Ganun din, same price lang. Lang, may tax refund kaya makakamura ka. Nadaanan namin tong, yan, Mami? Mami pancake. Sabi ni Daddy, sikat daw to. Parang gato yung sa Hong Kong na bubble pancake. Eme. Thank you. Ito yung binili namin. Mami chocolate chips. And in fairness, ang ganda nung nila, bag. Tapos malaki din naman. Kaso, mahal pa rin talaga. Mamahalan ako. Let's try. Sarap. Okay na. Naka pancake waffle, pero mas crispy. Pupunta kami sa Molly kasi maraming nagsasabi na mura daw yung mga pabango doon. Kahilera lang siya nitong Popcorn Chicken King. So yan na, makikita nyo na yung signage ng Molly. Although hindi namin sure kung legit ba yung mga pabango dyan. Hindi rin naman kami marunong tumingin. Pero let's see kung gaano kamura. Sa Watsons kasi nagtingin kami, wala masyadong mga pagpipilian ng mga pabango. So sabi ko, tingin na lang kami dito. Ito yun, Molly Fall Ons. Ano pala siya? Pabango, skincare, hair care. Ito may mga Marc Jacobs. Hugo Boss. Ito yung mga Versace. Versace na pabango. Ito iba pang mga pabango. Cute nito, mayroong pang ice cream. Ito sa baba. Hindi ako familiar sa mga brand na ibang nandito. Naabutan na kami dito na nagsasara na yung mga stores. Pero oras? 10:30, 11. Mga ganong oras nagsasara yung mga stores dito. Pero yung Shinbutang, ang dami pa rin nakapila. Baka siya yung pinakamatagal. Gusto ko nga sana bumili. Kaso kasi, walang nakalagay na milk tea talaga. Hindi ko kasi matanggap talaga. Feeling ko, milk lang talaga yon. Hindi siya milk tea. Boba, brown sugar boba milk. Hindi nakalagay na milk tea. Baka kaya siguro hindi natin nalalasahan yung tea kasi hindi naman siya milk tea. Tapos meron pang dalawang options, black tea tsaka green tea. Wala naman nakalagay na milk. So baka mamaya black tea lang talaga yun. Tapos hindi ko bet. Sabi ko wag na yung pumili. So yun, uwi na kami kasi mag-i-impake pa kami dahil uuwi na kami bukas. Di pa namin sure kung kakasya ba lahat sa maleta. Baka mag-over kami.
mag-excess baggage. Nakapag-check out na kami. And nandito na din yung binook namin na airport transfer. Kasi nag-decide kami kagabi na mag-book na lang ng airport transfer kaysa mag-commute. Kasi mas dumami yung bipit-bitin namin. Tapos para less hassle. Baba muna. Tutupin ni Daddy yung ano. Andito na kami sa airport. Parang around 30 or 40 minutes lang yung biyahe. Tapos, ang convenient pa kasi nakaupo lang kami doon. Hindi na kami magbibit-bit ng mga maleta, magta-transfer from one, parang from bus to MRT, mga ganon. So, point to point na siya. Very convenient para sa amin na maraming dala kasi may stroller kami, may mga maleta, tapos ano pa, madaling araw. So, hindi pa namin sure kung meron ngang maagang biyahe yung mga bus. Tapos, maaga yung flight namin. So, convenient para sa amin yung naging airport transfer. Punta muna kami dito sa Customs Declare / Tax Refund. Kasi, papatax refund kami nun sa binili kong bag kahapon, kagabi. Sinusundan lang namin yung mga signs kung saan banda yun. May sign kanina, tapos ito meron na naman sign dito. Ito yung kiosk ng tax refund. Pero meron din counter dito. Kung gusto nyo na sa counter. Na-try muna namin dito sa kiosk. Oh, sige. Gcash mo. Alam mo yung account number ng Gcash mo? Oh, sige. Yung card ready. Start muna. Kikiluhin muna namin yung maleta namin kasi hindi namin nakilo doon sa hotel. Merong baggage ano doon sa hotel. Ilan? Sakto. Tingnan natin dito sa board kung saang check-in counter tayo. Punta na tayo dito sa counter 2, sa check-in counter ng AirAsia. Chinek namin dun sa counter 2, dito, dyan, wala namang AirAsia. Check-in ano nga dun, oh, na bag. Nag-check-in sila, or baka online check-in pa lang yan. AirAsia eh. Chinek namin dito yung mga kiosk, nakalagay, printing bag tags is not necessary naman. Please proceed directly to baggage drop. Pero hindi namin alam kung saan yung baggage drop. Ito may nakalagay. Z2125. 7:15 pa yung check-in time. So, maaga pa. Bumaba muna kami dito sa food court. Kakain muna kami habang naghihintay ng oras. Hanap na kami ng pwesto dito. Nakaupo na kami. Si Daddy na lang maghahanap ng mabibilhan. Pero may mga closed. Maraming bilihan pero yung iba closed. Tapos parang doon lang banda yung mga open. So, check ni Daddy doon kung anong mabibili niya. Binili ni Daddy yung mga tinapay. Tinapay. More tinapay. Let's try. Ayaw ko yan eh. Anong gusto mo? This one? No. Ano ba gusto mo? Sarap ng egg tart. Ako yan. Ito ah. Ano yan? Pinapacheck muna dito yung luggage kung makakaproceed doon sa x-ray machine. Sa Pilipinas kasi 'di ba, wala nang ganyan. Pagka check-in mo yung baggage mo doon. Wala nang x-ray. So, hindi ko ngayon hindi natanong ko dati. Parang nabanggit ko ata sa isang vlog. Wala nang x-ray sa mga check-in baggage doon sa Pinas. Ang mga dumadaan lang sa x-ray, yung mga yung pag after mo ng immigration, after mo ng yung pagpapasok ka na, yung mga hand carry, yun yung mga na-x-ray. Pero yung mga check-in baggage, hindi na-x-ray.
Ayan na yung baggage namin. Yun, mukhang okay naman ah. Tapos yung mga hand carry namin, hindi naman tinimbang. Pero napansin namin doon sa ibang mga pasahero, sa ibang mga counters, pinapatimbang sa kanila yung mga hand carry. Dadaan na kami sa immigration and syempre bawal na ang picture and video doon. Papunta na kami sa boarding area namin. Doon kami sa B3. May pakainan pa. May kainan pa pala dito, Bio. May mga kanin. Andito na kami sa boarding area. Sa B3 kami na gate. And ito yung tsura ng boarding area nila. 3 gate yun nandito. B1, B2, B3. Merong mga sofa. Pero puno na. May mga tao. Tapos meron din doon parang lazy boy. Ganun. Pero may mga gumagamit. May natutulog. Give mo ate. Go! Thank you. Hindi dyan sa kabila. Yan. Nakasakay na kami sa airplane. Babalik na kami sa Pilipinas. Pero babalikan namin tong Taiwan next time. Nakalabas na kami pero kailangan muna namin soli yung pocket wifi. Dito sa Bay 8, meron silang drop box. Diyan lang i-return yung pocket wifi. Ay, tabi. Take a photo or video of the device. Gently place the travel wifi. Take a video or photo. Send us photo. Our team will acknowledge the return within 24 hours. Gregory tulog. Hindi na namin natanggal yung ano niya, jacket. Ano yan? 3 patong yan. Tapos may heat tech pa sa loob. Pati ito may heat tech. Doon pala sa after ng immigration, di ba merong customs declaration. Wala kayo de-declare doon sa kabilang side. Tapos akala namin, dire-diretso na. Kasi ganun dati, dire-diretso. Ngayon, kailangan mo nang i-scan yung e-travel QR code mo. So, kailangan naka-ready yung QR code mo para ma-scan mo agad. May mga nag-aano naman doon, nag-a-assist na sinasabi, ano yun? I-ready na yung QR code, tapos scan. Yun lang naman, scan, tapos okay na, diretso na. Tapos ngayon, hinahanap namin yung multi-level parking kasi, ayun pala, yun na nandun sa dulo. Kasi may signage doon yung Grab na doon na yung booking and pick-up area. Bawal na ata dito sa mga bay. O, yun nga sa dulo. Bawal na ata dito sa mga bay. So, paglabas nyo ng arrival area, kanan, tapos doon sa pinakadulo, sa tapat nitong Bay 14. Ayan, merong signage doon sa dulo. Tapat siya nitong Bay 13, 14. Pasok dyan. Tapos dyan na yung pick-up area ng booth, ng Grab. Ayan, meron silang booth dito. Siguro parang ini-introduce pa lang nila yung bago nilang pa-eme, ganon. Tapos may free wifi sila para makapag-download. Ayan, kapag nag-choose ka ng destinations, yung pick-up, automatic nandito na. Grab car pick-up zone. Multi-level parking, level A. Choose this pick-up. Nagtanong kami doon sa nag-a-assist na taga-Grab. Dito kami pinapila A13. Hindi na mapila, waiting area. Tapos, sabi niya, sabihin lang daw doon sa driver na A13 kami. Nasa A13 kami.